President Aquino says Sulu Sultan Jamalul Kiram III and his followers have put hundreds of thousands of Filipinos in Sabah in danger. Speaking in General Santos City, the president described as wrong the move of Kiram to send armed men to push their claim to Sabah. More from Rocky Ignacio. President believes that a mistake cannot be corrected by another mistake to settle the Sabah issue. In his meeting with local and community leaders in General Santos City, the president expressed dismay that the Sabah incident became the center of a propaganda war. But the president stood firm by the government decision not to support the action taken by the Sultan of Sulu and his followers to reclaim the island state by force. Magtatalo tayo parati sa Sabah? Magkakagulo ba tayo dito? Di ba dapat magkagulo na rin doon sa kanila? Sayang, di ba? Ang ganda ng pagkakataon. Kaya sa akin, no, at ako yung maapela sa inyo, dapat to maliwanag na maliwanag dito. Etong pangyayaring to mali. Kung mali, bakit natin susuportahan? Dapat suportahan po natin yung tama. Yung tama ho, magdadala sa atin sa maliwalas na kondisyon. Yung mali, dadalhin tayo sa kapahamakan. Yun lang po, simple-simple ang mensahe. President Aquino stressed that his administration will protect the people's interests and not for the few. He said it was in 1968 when he learned about the Sabah issue when his father, the late Senator Ninoy Aquino, was able to interview lone survivor of the Jabida massacre, the alleged operation to train government forces to occupy Sabah. Kaya ko may halong emosyon itong talumpati ko sa inyo yun. Talagang, alam mo nyo, naambus nga ako noong 87 ako. 3 sa 4 kong kasamahan patay. Yung isa ho doon na talagang kinekredito kung sa nagligtas ng buhay ko, birthday po niya kung tama tanda ko August, yung kupo August 28, 87. Yung kahuli-huli niya anak niya, asawa niya buntis. Kahuli-huli yung anak niya napanganak September 87. Hindi na niya nakita yung anak niyang huli. Yung dalawang kasamahan pa namin na namatay rin noon, nagpaplano pa lang mag-asawa. Hindi na ho sila umabot sa sitwasyon na para magkaroon silang pamilya at mamuhay ng tahimik. Tayo po ay may mga pinaglaban na. Si Darlene kasama natin, si Daisy at ating papamakasamahan. Handa tayo magpakulong kung buhay natin tataya. Palagi ko naman inapakita na natin ilang beses yan. Pero dapat to sa tamang dahilan at sa damang layunin. At nagmumula po yun, hindi sa galit sa kapwa, pero sa pagtatanggol sa karapatan ng kapwa o sa buhay ng kapwa. The president said he will not put into waste the efforts by the Philippines to establish good relations despite the incident 4 decades ago. Malaysia is the facilitator of the peace process between the government and the MILF. Pero naalala ko pa rin, may dyaryo nagsasabi, montik tayo nakipaggera sa Malaysia dahil sa Sabah. At ang naalala ko po doon sa dyaryo, sinasabi na meron tayong bala at that time, sufisyente para sa 6 na araw ng pakikibakbakbakan. So, kung ating po titingnan ng problema sa Sabah, interest ba ng mga Kiram, interest ng sambayanan, natural pareho kaagad. Ako, napapag-isip, at sa totoo lang, pinag-aaralan natin ng buo ito. Naangkin nila ang Sabah, saan ba mula yung problema na hindi na sa kanila? Hindi ba galing sa ninuno nila na nagbigay ng lease o ng otoridad sa British para mamahala sa Sabah? Kung meron silang problema doon sa kasunduan, at kung tayo naman po ay may interest, dapat po siguro pag-usapan ng mahinahon. Kung mali yung pinagkasunduan noon, iwasto natin. Tayo po may sigalot sa isang bansang malaking-malaki sa atin. Hindi tayo gagawin gumamit ng dahas. Dinala natin sa korte para isulong yung karapatan natin bilang Estado. President Aquino visited Mindanao to launch vital development projects. In General Santos City, the president reiterated the government's effort to spend public fund wisely. He cited the circumferential road project where the government was able to save 40 million pesos. The project will be completed next year. Meanwhile, in his meeting with local and community leaders, the people called on the people of General Santos City to make Team Pinoy #1 in the coming elections. President Aquino said he needs people who can help him continue the reforms under the straight path of governance. For the People's Television, Rocky Ignacio, General Santos City.